po ng official report. Iimbestigahan din ng otoridad kung may anggulong foul play. Carla Lim, News 5. Pinagsamantalahan ng kanyang kapitbayang isang 14 anyos na dalagita sa Sampaloc, Maynila. At ang New Year's resolution daw ng suspect hindi na uulit sa krimen. Nagbabalita si Dindo Flora. Pahiya niya pa naman ako sa mga kaibigan ko. Maluhaluhang ikiniwento ng 14 anyos na si Joy ang umano'y pangmomolestya ng kanilang kapitbahay. Nangyari raw ang kahalayan sa loob mismo ng kanilang bahay sa Sampaloc, Maynila noong 28 ng Disyembre. Kwento ng biktima, nagising na lang siya na nakapatong sa kanyang sospek na si Alfredo Mirasol. Gumagalaw po siya, Tina. Inano ko siya doon sa pintuan. Nabi ko siya, gago ka, manyakos ka. Sabi niya nga sa akin, gago ka, hindi. Agad daw siyang iniwan ng sospek at parang walang nangyari nang sitahin niya ito. Sisira ang kinabukasan ko. Hindi niya yung iniisip. Ginawa niya. Kagabi lang nagkalakas ng loob ang biktima para magsumbong sa magulang. Suspetsya naman ang ina ng biktima, hindi ito ang unang pagkakataon na ginalaw ng sospek ang anak dahil labas-masok ang sospek sa kanilang bahay. Matagal niya na palang ginagawa yun kasi nakikita ko yan siya palagi pag umaga umaakyat. Isip na lang po kasi yung mag-isa sa taas pag ganong oras. Hindi naman itinanggi ng sospek ang bintang. Hindi ko alam kung ano pa sa isipan ko po. Ate, pasensya na po, hindi ko na po ulitin. Next mamatay naman po ako. Pero kahit inamin ng sospek ang krimen, iimbestigahan pa rin daw ng mga pulis ang akusasyon ng biktima. Sa ngayon, kasong trespassing lang daw ang posibleng kaharapin ng sospek. Dindo Flora, News 5. Isang fetus na naman ang natagpuan sa isang public toilet sa Katipunan sa QC. Ikinanta naman ng mismong nakakita sa fetus ang babaeng posibleng naglaglag dito. Nagbabalita si Ryan Ang. Laking gulat ni Prelinda Guzman nang bumulaga sa kanya ang isang fetus sa isang public toilet sa Katipunan Avenue sa QC kagabi. Tinataya na sa 2 hanggang 3 buwan ng fetus at posibleng aksidente ang pagkakalaglag dito. Nasa sulok na po siya kinuha ko. Nagkuha po akong walis, tapos winalis ko po siya. Sinahod ko sa styrofoam. Hinala ni Aling Pelin, ang kaibigan daw niya si Rose ang ina ng fetus. Buntis daw kasi si Rose at ilang araw na dumaraing sa kanya na dinudugo ito. Bago natagpuan ng fetus, nagpunta daw sa nasabing public toilet si Rose at nagkwento kay Aling Pelin na may naramdaman siyang kakaiba. Paglabas po niya, sabi niya may nalaglag po daw na parang dugo sa kanya. Pero hindi niya po pinansin, hindi rin po siguro niya alam kung bata na yun o dugo lang. Tuloy ang investigasyon ng mga pulis kung sino ang ina ng fetus at kung sinadya ang paglaglag dito. Ryan Ang, News 5. Susunod ang paghahanda ng mga taga-barangay Bangkal sa Makati mamayang bagong taon sa gitna ng bantang pagliyab ng mga nakaimbak na petrolyo. Mga malas at swerteng ihanda sa medianoche, alamin. At sa itimbre mo kay Tulfo, reklamo ng isang ginang na umano'y ginulpe at pinagsasampal ng mga naging amo ng anak. Susubukan nating aksyonan. Magkano ang ginto?